great Monday afternoon, everyone. We keep you company again until 3 p.m. as we bring you the day's latest stories. I'm Denise Tan. All right, and I am Lourdes de Vera. It's the first Monday of the new month. Let us help you start it right this afternoon delight. Okay, it's February 3, 2025. Happy new month! Oo. Pebrero na, no? Oo nga, Bilis. bilis no? My God. At dahil ito ang buwan ng katamisan, Buwan ng pag-ibig. parang bitter ako no? Ang tatamis nyo lahat. Sila rin. Ang Oo. ating delight of the day ay dessert. We have cheesecake. Aba, Parang ano to, no? Parang chocolate. Ano ba to? Ano ba to? Can you let us know anong klaseng flavor to? cheesecake. Oo. Basta parang... Iba-ibang flavor ng cheesecake, di ba? No, but I mean like, para siyang ano, yung mga Basque, ano lang, cheesecake. Yung Basque cheesecake, Burnt parang Basque cheesecake. medyo sunog. Oo, diba? pero bigla nalagyan ng chocolate coating or So drizzle. in theory ba ang cheesecake ay parang base lang din talaga siya? Tapos pwede mong lagyan ng kung ano ng mga flavor? I guess so. Parang ganun, no? Oo. Kasi parang gano'n naman ginagawa ng tao. Pero ako mahilig ako, ay, sorry direct, Mahina linusap ako ko na sa pala, mga, ayan. mga pastry at ano. Dessert? Oo. Talaga? Hindi ko masyadong probinsya yung ano na yan. Ako naman laging ano, in every meal, feel ko mabilis ako mabusog. Pero pag nandiyan na yung dessert, There's always room for dessert. oo, parang biglang, ay, okay na pala ulit. Hindi ka naman dapat mabusog sa dessert. Unless yung dessert mo ay 5 cake na birthday cake na gano'n. Oo. Kumbaga parang ano siya, alam mo naman, di ba, yung pagdighay mo at least, hindi mo malalasahan na ulit yung ulam. Ah, okay. Ako pampahappy lang yan eh. Parang, Parang gano'n na rin yun. Oh, pampahappy. Kasi pag maganda ang iyong dighay, happy ka din. correct. Oo. O pasintabi po sa lahat ng nag-lunch ng... Ano, sana yung mga nag-breakfast po ng ano, Garlic-based. longganisa. Oo. Ayan. Sana ay yung aircon ninyo, patayin nyo muna at pakibaba mo yung mga bintana pag kayo nagmamaneho. Sana hindi kayo masyadong dikit-dikit sa work today. Sorry, Oh, masarap. ano hinahanap mo pa sa masarap na cheesecake? Gusto ko creamy. Okay, ah? Yung, kasi mahilig ako kumain ng cheesecake Oh, na maliliit lang, small bites, and I keep it in, ay parang nibble. actually, tama ka. Nilanamnam mo. Yan. The best cheesecakes dapat, ang serving nila dapat ay yung maliliit lang. Tama ka. Kasi very rich kasi siya. Yes. Ito nga, feeling ko, di ko maubos yung kalahati niyan. Eh. Pero, may alam ka ba ito kung saan naman masarap na cheesecakes? Hindi nga eh, hindi ako masyadong, to be perfectly honest, hindi yun kasi ako madalas lumabas to eat. So, hindi ko masyadong na-explore kung pag tinanong ako, ano yung best cheesecake, ano yung best Korean spot, ano yung best... Mahirap ako sumagot sa ganyan. Wala lang Cheesecake Factory dito, no? Wala. Ayun, masarap yon for me. Nga ba na wala Nagkaroon yun? ba dito, ever? I think nagkaroon, pero hindi yung parang malaking franchise para sa States. Baka kasi mahal. Ang Cheesecake Factory ba, ay cheesecake lang din ang sinaserve. Hindi rin naman. Hindi, iba-ibang meals. Kaya lang may kamahalan siya. So, kahit sa States, I mean, you're probably not gonna go there. Or that's probably not gonna be your first choice if you want like a quick, Correct. inexpensive meal. Uusgahan ka rin. Ano? May pagka-Olive Garden kasi Cheesecake Factory. May Olive Garden na rito, ha? Oo. Sa BGC. Ano sa Olive Garden, pagdating mo doon, libre tinapay, libre ano, di ba? And hindi ko pa natatry yung Olive Garden dito. Dito. Ang lalaki daw ng... I think yung breadsticks yata nila are more gigantic than usual. Parang mas namamaga yung Dito. breadsticks dito. Oo, yung Olive Factory kasi parang lagi siyang punchline sa Amerika, no? Kasi parang Italian na American yung... Correct. Oo. Pero ano bang pakialam ng mga purists kung nag-i-enjoy naman yung mga tao, Correct. di Yun ba? naman talaga ang ano Si Post Malone, paborito niya pala yun. At lagi Olive Garden? Order siya ng breadsticks para mabusog daw siya agad. Tsaka water. O, di, okay. So, nung struggling artist pa siya, makain siya doon. So, may isang clip, dinala niya si Conan O'Brien sa Olive Garden at order sila ng breadsticks and more breadsticks. Ay, nakakatuwa naman. Kanya-kanyang paraan talaga. Kasi may mga cheesecakes ka matatsambahan. Tama yung moist ano. Yung stickiness niya,
Kasi minsan yung iba nagka-crumble na. Tsaka ako, natuyo. more than the creaminess of the whole cake itself, gusto ko yung pag masarap yung crust. Gusto ko Tama. yung medyo matigas yung crust. I don't know with the preference of other people. Ako gusto ko yung medyo matigas yung crust. Yun ang problema kasi pag matigas, minsan nasisira-sira. Yung pinaka-base niya kasi yun eh. Pero depende rin kasi sa flavor. Yung iba kasi, na may matigas na crust, usually yun yung mga yung Pre-baked mga yan. crushed graham, na Oo. pre-bake. O binibili yung mga ganun. Oo. Uy, alam mo ba, yung New York cheesecake, masarap din. Oo, so, lahat ba ng cheesecake ay cream cheese yung gamit? Sorry, mahina ako sa ano. I think so, hindi ba? Actually, let us know. Kasi ako, ang knowledge ko lang sa cheesecake, na-try ko gumawa niyan before, yung mga no-bake cheesecakes. Parang cream cheese lang talaga siya na... Tapos bumibili lang kami ng blueberry before. Alam ko may masarap akong cheesecake na kain, pero lalahanin ko kung saan. Sige, balitaan mo ako Oo. kagad. O yan. Okay. So, it's the month of love, Pebrero. Sila'y matatamis, yung ganyan. Pero, February is also the month of revolution. Tandaan natin yan. At si Che Guevara ay may kasabihan. Go. The true revolutionary is guided by feelings of love. Ang mga revolusyonaryo, sila yung mga tunay na mga hopefuls. Sila yung mga tunay na optimists. Dahil yung pagpalag nila is actually putting hope in the faith that someday magbabago yung bansa nila. Hindi natin alam yung resulta, pero yung idea lang, nakakabilib lang yung idea nung umaasa sila na magbabago pa rin ang lahat despite everything. Bangers. Yep. Yan. Pero ito pong month of February, madami tayong kwento. It's not always about love. This is our first story on our social media. Ito, beginning with the shocking news from the NBA na ang dami nagkagulo dito over the weekend. On Reuters, the headline reads, Lakers trade Anthony Davis to Mavericks for Luka Doncic and major NBA shakeup. Ang dami talagang naloka dito. Sa mga hindi fans ng basketball at NBA, bakit sobrang big deal itong trade na ito? Well, number one, Luka is the face of the franchise for the Mavericks. And then Anthony Davis naman has been credited to be, for the lack of a better term, the solution in their problem in the past. Na nung sinabi, nung nag-team up sila with LeBron, biglang nakita na nila yung susi and they got a championship. Ng Lakers to? Ng Lakers when they were in the bubble. Okay. Di ba? Yun yung tandem ni LeBron and ni Anthony Davis. Tapos, biglang, out of nowhere, it's actually Dallas that asked for the trade. They Oo. gave up Luka. Correct. Tapos marami nagulat daw yata kasi they could have put Luka up for the highest bidder. Exactly. Bakit daw ang sinasabi? Bakit hindi mo in-approach lahat ng teams? Ba't di mo ginawang auction? Yun ang sabi ng mga netizens. No? So, specifically tinarget talaga nila ng Mavs si Davis. Parang ganon, ano? Kasi they asked for AD. Pero ang shocking din daw dito, Tita D, ay bihirang-bihira, kahit si Charles Barkley mismo sinabi, in 40 years na raw sa basketball, never na raw siya nakakita ng trade na dalawang superstars, na dalawang hindi bumababa ng 25 points yung per game average nila. Actually, si Luka mas mataas pa nga eh. Pero lugi daw ang Mavs dito. Ano masasabi mo dyan? Well, it depends, ano, kung ano ba talaga yung reason behind it. Isang sinisilip natin dito is the fact, kayo na bahala kung anong tingin nyo dito, but the fact that Luka was actually eligible for a 5-year, 300, teka, hanapin natin yung Extension. isang, 345 Supermax extension. Yun yung highest possible allowed. Oo, pero dahil siya ay na-trade, after the trade, eligible na lang siya for a 5-year, $229 million extension. So yung difference noon is $116 million. Yun, isa yun sa mga theories na tinitingnan ng ating mga netizens na baka yun daw yung dahilan. Pwede rin. Because you're not actually losing, of course you're losing a franchise player in Luka Doncic, but you're also gaining a veteran two-way player in AD. Oo, sa Mavs, no? Sa Mavs. Kasi ito nga, pero hindi ba sobrang grabe ng, parang wala nang hustisya sa mundo pag pinagsama mo pa si LeBron at si Luka. Parang grabe na yun, di Pero ba? ang tanong nga dito is, what happens to LeBron? Now, LeBron is 40 years old. Again, he's had... Eksakto, kaka-40 lang. Diba? Oo. At yung game niya nito,
narinig yung sinabi niya, this is 40! O, diba? Nagyabang pa. Pero ito nga, ay sinasabi mo, Tita Dino, Luka is the future of the Lakers, yun ang sabi nila. Pwede. Oo, dahil nga, syempre, kahit na dominating pa rin itong si LeBron James, he is still 40 years old. Correct. Ang tanong lang, paano naman yung magiging dynamic nung playing time while Luka is there and LeBron is there? Pagsasabayin mo ba? Complementary na sila to each other. Guard si Luka. Ano bang pwesto ni Luka? Tsaka si Davis yung guard din na yata. But, AD kasi is a bigger player eh. Ano bang Literal laro na ni- bigger player. Oo, literal na bigger player. Alam mo naman sa NBA, yung mga 6'5", 6'7", guard lang sa kanila. Oo. Pero si Luka din kasi represents the international style of basketball. No? Yung hindi masyadong ma-frills, hindi masyadong ma-highlight. Very scientific, very minimal pagdating sa movements, no? At may outside shooting talaga. Klinara ko lang kung ano yung position niya. Ano nga? AD. 4-5 si AD. Kasi in my head, 4 lang siya. Power forward. Si Luka naman is point guard. Point guard, di ba? Biruin mo yun. So bagay si Jordan yata, point guard o forward. Anyway, so ito ay super big deal. Yung unang-una daw na nagkaroon ng Lakers ng ganito, nung panahon na si Kareem Abdul-Jabbar, coming from the Milwaukee Bucks, was traded for 4 Laker players. Grabe yun, ano? Kareem naman kasi yun. Oo. Iba pa yung pangalan niya nun. Oo. O, comment nyo dyan, ano tunay na pangalan ni Kareem Abdul-Jabbar bago siya nag-convert. Kung kayo yung nanood nung HBO na Showtime na series. Ganda nun. So, ito namang, ang suspetsa mo, ang Mavericks, ay mas organizational yung tingin mo. Pwede, Mas but structure. Actually, isa rin sa mga rason kung bakit nagtataka yung mga tao because AD was also known as somebody who was, always on the always suffered an injury. Pero kasi Pareho pala sila, may injury lately, ngayon. si Luka, ganun din. So, Pwede. ang hirap eh. Hindi ko rin talaga masabi kung ano ba talaga yung pinakamalaking dahilan. Baka may alam tayo na hindi nila alam. May alam sila. May alam sila na hindi na... Pero aside from Luka, sino pa bang superstar sa Mavs? Parang siya yung sa akin. Siya lang, di ba? Siya yung talagang angat na angat sa akin eh. Oo. So, meron kasi mga pagkakataon din, alam ba, Carmelo Anthony, magaling na player, pero may sing-sing ba? At least si Luka, mapapalapit siya doon sa pangarap niya na magkaroon ng it don't mean a thing if you ain't got that ring. Ika nga, di ba? Kasabihan. So, kahit anong husay mo, kung wala kang sing-sing, or meaning NBA championship, wala rin. Kaya nga, actually, di ba yan ang argument ng mga fans ni Michael Jordan? Na parang why he is supposed to GOAT. be the GOAT daw. Kasi meron siyang 6 rings. Yep. Diba? Nag-Grand Slam pa. Yung, nakalimutan ko kung anong taon. Pero 3 yung anim niya. Yeah, oo, 3 Dalawang peats. Grand Slam, dalawang Grand Slam. At ginawa niya ng panahon na nag-advance yung level ng playing. Nung panahon na binubugbog siya pag pumapasok siya sa loob. Kasi pinanood ko ulit yung Last Dance. Weekend. Habang nagpipinta, so parang background lang siya. Actually, we will be moving on to our next story. Pero singit ko lang na nakakatuwa manood ng mga documentaries na ganyan. Kasi although we idolize these people, maganda rin makita na behind the scenes, they really mean business. Kahit na magkapikunan kayo ng mga teammates mo, ultimately there's one goal and that's to win. Diba? Are you talking about the part na nagsuntukan sila ni Steve Kerr? Madami pa doon. Yung they kind of say things to each other na medyo nakakasakit na. Pero kasama yun eh. Ito kasi ito yung fascinating sa sports. Wala siyang in-betweens. Black and white siya talaga. What really matters is, yung pag nandun ka na sa actual performance, that's what matters. Correct. Yung maging friend, si Jordan, wala siyang pakialam kung hindi siya pumarty nung the night before. Basta ito yung mahalaga sa akin. At yung halaga dito kasi, yung halaga rin ng ensayo talaga. Yes. Mas mas a-hole si Jordan sa practices rather than games. Kasi para sa kanya,
seryosohin mo yung laro. Kasi kung seryoso tayo dito, mas, Correct. oo. Meron akong isang coach, ang motto niya, I remember, sabi niya dapat daw it's not practice makes perfect. Sure, you can tweak some stuff during training, but practice makes permanent. Kasi kung sineseryoso mo every single day, pagdating dun sa actual game, alam mo na yung gagawin, hindi mo na iniisip. Kasi pre-practice mo na siya ng pre-practice. Muscle memory. Ganyan din sa art, sa performance. Ang mga professional musicians, walang rehearsal na parang naglalaro lang. Correct. Every rehearsal, parang nagpa-perform ka na rin. Ganon. Tingnan mo, pati nung nung nag-baseball si Jordan, na-believe din yung mga managers and coaches kasi nandun na siya, hindi pa nagbubukas yung rehearsals, training. Nandun na siya, nagtitrain na siya. Okay, kailangan ba natin kumambyo na? Cambio Nasabihan ka na na ba? Sorry. It is big news over the weekend yung nangyari kay Luka Doncic and Anthony Davis. But also, big news earlier today, shocking news actually on 1PH. Taiwanese actress Barbie Sue, also known as Big S, dies at the age of 48 due to pneumonia. Pneumonia ba? Complications ata, Oo. no? Kasi I think influenza when they were spending time in Japan. Japan, Oo. May strain nga ron ng influenza ngayon na grabe daw, na parang mutation at hindi basta-basta nadadaan sa the usual antibiotics na alam natin. Pero, okay, matandaan na ako ng panahon na yan, pero bakit big deal sa isang henerasyon si Barbie Sue? Well, at least here in the Philippines, I believe she was most known as she played the role Sanchai dun sa Meteor Garden. Talagang talagang pumutok yun dito sa Pilipinas during the time that it was being played. Kasi ako personally, nanonood ako nun high school ako Naalala ko pag nakakamiss ako ng episode, the next day, tatanungin ko pa yung classmate ko kung ano yung nangyari. So that was really big and she was well-loved. Kahit nung pumunta siya dito sa Pilipinas, pinagkakaguluhan sila ng kapatid niya sa airport. Bakit tumatak yung character ni Sanchai sa Pinoy? Feeling ko number one, it's because number one, yung physical muna, ang dami nagandahan sa kanya. This is pre-Korean pa, ha? Oo. Hindi pa masyadong uso nun yung mga Asian novelas dito sa Pilipinas. And Meteor Garden, yung isa sa mga naunang, at least nung may malay ako, yung mga unang talaga sinubaybayan ko at sinundan ko. So physically, ang daming nagandahan sa kanya. And I think they really like the character. Alam mo naman, ang Pilipino also tends to be yung gusto nila yung mga characters na will show resilience, will show that they can fight. And ganun yung character niya, di ba? Parang she doesn't come from a well-off family, but she does her best to, achieve her goals. And then Ito she yung falls in character love. niya. Oh, and then she falls in love with somebody na mayaman, na pogi, si Jerry Yan. What's his character? Dao Ming-soo. Dao Ming-soo, oo. Tapos biglang nagkaroon ng love triangle kasi parang pinag-agawan pa sila. Apat yung F4 yun, di ba? F4 yun, pero dalawa lang yung may gusto sa kanya. Aray ko. Ang saklap doon, ha? Bakit? Sabagay. Dapat ba apat 2 out yung may of gusto 2, sa pwede kanya? na. 50%, pwede na yun. Pwede na, oo. Oo. Ano ba siya? Estudyante ba siya ron? Anong trabaho ng F4 doon? Alam ko, mga students sila, parang college students ata. Ang tagal na kasi noon, para 20 years Grabe ago. ka bang makatagal Matagal na talaga. Halos kaedad ko lang si Sanchai. Ha? Halos kaedad ko lang si Hindi, Barbie nung Sue. pinapanood ko siya matagal yeah. na, para mga 20 years ago pa ata yun. So, yun, that's why she's well-loved. But unfortunately nga, I believe complications, influenza ata, yung sinasabi mo na may bagong strain. Oo. And she got it when she was in Japan. Actually, first, nakabalita yung mga tao kasi yung kanyang asawa, I think, nagpalit daw ng profile picture na naging black daw. Yun. Ang nag-confirm yung kapatid niya. Naalala ko patawag dyan noon na Asian novela. Asian novela. Before pa nagkaroon ng Korean novela. Hindi pa ganun ka-dominant yung Hallyu noon yung Hallyu culture. Sorry. Okay. So, cambio na tayo. Sige, punta tayo sa On to more pleasant stories on CNN.com. Okay. Nag-viral tong dance video ng isang ballerina, Tita D. Tingnan natin. Pakita ba natin? Sa harap yan ng barko, no? Sa bow. So, ang ganda, napaka-poetic ng performance, pero
ang hirit ng mga SOCMED na mga eksperto sa SOCMED, AI daw. Kasi nga sa sobrang suabe, I guess, nung kanyang performance. Ipi-play ba natin siya? Pwede ba itong i-play? Hindi ata Hindi, Ang ganda nung iba-ibang angles kasi. Ang poetic, tapos papunta na sa Antarctica to, Tita D. Tsaka ang ganda ng parang composition na nandun siya sa pulang boat, she's standing out, may mga yellow-yellow pa sa gilid niya. But then again kasi, hindi mo rin naman masisisi yung mga netizens. Kasi nga, lahat na ngayon, di ba nga yung mga tao nag-AI na lang, nagdadunk, nag-gymnastics. Sino kaya? Pwede daw i-play. Pwede i-play, Kahit yes. mga 5 seconds lang. Kasi may mga ads pa kasi Mapakita yan, lang. Oo. As of Ayan, now. okay na pala. Ang ganda, yan. Ayan. My God, ang lamig siguro dyan. Oo. Kasi bakal yan, di ba? So, ayan yung pinagkamalan ng mga... Ayan, yan gusto kong shot. Oh, ayan gusto Ay, kong kita shot. ba nila? Ayan, yan. Kita niyo Yan na. yung gusto kong shot. Oo, ang ganda-ganda. Syempre, hindi mo naman nakakalain na may makakagawa talaga noon. Siya si Victoria Dobreville. Ayan. Nakaka-impress to mga ganito kasi sa panahon ngayon na tama ka lahat pinipeke, lahat artificial na. Yung actual human feats. F-E-A-T, feats. Baka sabihin, hindi niyo alam yung plural ng foot. Feats. Oo. Ay, nakakabilib talaga. Okay. So, ito ba ay AI? A1 ko sa inyo. Pero speaking of AI, Tito Lord, Yeah. etong sisilipin nating bago, this is actually still on CNN. Yeah. US First Lady Melania Trump's official portrait is the look of the week. Etong photo na to, nung una tong lumabas, sinasabi din ng mga tao, parang AI. Kasi nga, I mean, she's obviously stunning. She looks good for her age. Pero sinasabi nila, nung una daw kasi itong inilabas. For her age, mas bata kaya sa akin yan. Oo, pero yung ibig ko sabihin, syempre, alam naman natin na minsan yung genetics is Yeah. not... Unfair. is unfair. Hindi, tsaka yung genetics, You should know that. it's not so fair to certain ethnicities. 'Di ba? Mas mukhang matanda minsan yung mga May mga lahi na maagang kumukulubot. parang ganon. So, nung una kasi itong lumabas, I mean, now, looking at it, makikita mo na yung mga konting imperfections. Oo nga, no? Pero nung una siyang lumabas, may mga kopya niya na sobrang edited. Oo. So, yun yung kaya pinag-uusapan. But it is now, again, considered as the photo. Second official portrait, Portrait yun, of the of week. course, di ba? Pero pinakita, ito yung unang-una niya eh. Official photograph niya. May konting hint pa of a smile. So, may pagka-misteryosa. Ito, well, siguro binabagayan lang din yung Correct. yung timbre nung sa asawa niya. Oo, na sabi parang manununog ng bahay. Ano daw, she went for the typical power pose, yun ang sabi. Power pose. Donald, do not come home. Ay, may ganon. Oo. Sabagay, tsaka black and white, bihira yung ganyan. Tsaka Normally kasi lahat sila nakangiti eh. Correct. At saka bihira ang mga taong that can pull off a black and white photo. Yung iba kasi hindi bagay sa mga features nila. Ako may favor ako sa black and white. Talaga? Oo, mas gusto ko siya. Hindi bagay. Naguguluhan kasi pag maraming kulay. At least yung... Pero eto, sabi nila, kung asawa mo si Donald Trump, hindi ka rumingiti. Ay, kasi nga kinumpara yan doon sa isang photo niya, di ba? Kay Justin Trudeau nga ba yun? Oo. Tsaka yung... Tawag niya, yung sombrero doon ni Hamburglar. Oo nga. Oo, tama. Yung kiss doon. Ay, nako. Grabe kayo. Grabe kayo. Pero grabe din ang usapan natin dito. Hindi pa natatapos. Music's biggest stars illuminated this year's Grammy Awards in Los Angeles. And Beyoncé shone the brightest. She took home the Album of the Year for Cowboy Carter, becoming the first black woman to do so since 1999. She also got Best Country Album, making her the first black woman to win in that category, and also won Best Country Duo Performance for Two Most Wanted with Miley Cyrus. Meanwhile, Kendrick Lamar swept Song and Record of the Year awards for Not Like Us. Sabrina Carpenter won the Best Pop Solo Performance for Espresso and Best Pop Vocal Album for Short and Sweet. Doechii won Best Rap Album, becoming only the third woman to achieve the honor. Talagang hakot award. Isipin mo yung
kay Kendrick Lamar. You're Not Like Us. Oh, grabe yun. Diss track niya yun eh. Grabe yun, oo. Banat yun kay, kay Drake eh. Correct. Kasi nalo ng Grammys. Mas ang sakit doon, di ba, kay Kendrick? Mas bastos no? Okay. Okay, still ahead, Vice President Sara Duterte sits down in an exclusive interview with our Davao correspondent, Bril Montalvo. That story and more when we return. Babalik po ang Afternoon Delight. Alright, magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Rivera, kasama po si Ms. Denise Tani. And here now is a quick rundown of some stories on One News. The Philippine Coast Guard has spotted 2 Chinese vessels approximately 32 nautical miles off the coast of Pangasinan. The PCG issued a radio challenge warning that the foreign ships had no authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. But the vessels did not respond. BRP Cabra and BRP Bagkagay have been deployed to Bolinao, Pangasinan after the ship's sighting. The Coordinating Council of Private Educational Associations, or COCOPEA, has withdrawn from the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or NCF-LCAC. The private school group formally requested its exit from the task force on January 30. COCOPEA vows to remain independent while continuing dialogue on education issues. And the House of Representatives expects 40 social media personalities for its probe on fake news tomorrow. Lawmakers will investigate online disinformation, its impact, and possible regulations. Platform representatives, law enforcers, and digital experts have also been invited to the hearing. COMELEC Chairman George Garcia is the first person up for the grill. No, it's not the name of a new restaurant. The no-holds-free wheeling, no-holds-barred discussion tackled topics related, of course, to the May 12 local and national elections. Mobile Journal, Marymon Reyes tells us more. Ngayong Pebrero, magsisimula na ang campaign period para sa nalalapit na local at national elections. Kaya all hands on deck na, hindi lang ang COMELEC, kundi pati ang mga mamamahayag. Lalong nakilala ng mga reporters at news anchors mula sa News 5, Philippine Star, Business World, True FM, One News, One PH at The Freeman ang election at campaign system ng bansa. Sa isang panayam, kasama si COMELEC Chairman George Garcia. Ilan sa mga natalakay ang patuloy na pag-iimprenta ng mga balota, ang pagbantay sa premature campaign, lalo na at umuusbong ngayon ang paggamit ng social media at mga influencer. Ayon kay Garcia, bukod sa TikTok ay napagkasunduan din nila ang pagbabantay sa iba pang online platforms gaya ng Meta X at Google para mapigilan ang pagkalat ng political ads. Nagkaroon na rin po kami ng agreement naman doon sa dalawa pang malalaki katulad ng Meta and Google. So kahit paano doon, pwede namin gawing basihan na yun. Sila naman na nag-commit, will not allow the so-called political ads. Maglalabas din ng guidelines ang COMELEC tungkol sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, kung saan lahat ng mga kandidato ay kinakailangan maging transparent sa kanilang ginastos sa pangangampanya. Kasama na rito ang pagsuyod ng COMELEC sa online library ng digital platforms para makita kung magkano ang binayad para sa mga political ads. Ilalabas din online ang SOSE para masiyasat ng mga botante. Kunwari dun sa mga stations, radio stations, or TV, mga locals or national, binigyan nila ng libre
na airtime. Ay, opo, Pwede yun. Contribution. Contribution as contribution. Ito- Report. Yes, ma'am. Sir. Ito, kahit makisakay ka lang sa chopper eh. May flight manifest eh. O, so nakiride ka, 3 kayo, divided by 3, magkano yung binaya? Tinitignan din ng COMELEC kung epektibo ba ang online voting, lalo na para sa mga kapatid nating overseas at PWDs at ang paggamit ng public spaces bilang voting sites para mabawasan na ang paggamit ng mga eskwelahang ginagamit bilang presinto sa pagboto at para na rin sa ikakokomportable ng mga botante. Ngayon po, although wala pa doon, pero ngayon po lahat ng mga botante natin, yung mga pangalan nila sa labas ng presinto may pictures. Meron na. Sinigurado namin ito yung tayo dito dito pa kasi pero may pictures colored. Kasi mas nakita po namin, mas sinaharap nila yung mukha nila kaysa yung pangalan. Magsisimula na ngayong February 11 ang pangangampanya ng senatorial at party list candidates. Sa March 28 naman ang simula para sa mga tumatakbo para sa House of Representatives at parliamentary, provincial, city at municipal offices. At para sa mga kapatid nating mga OFW, maaari silang bumoto mula April 13 hanggang May 12, habang ang local absentee voting ay sa April 28 hanggang 30 at ang main election day sa bansa ay gaganapin sa May 12. Laging tandaan, sa paparating na campaign period at election day, mahalaga ang maging maalam. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. And here are more stories we're watching ahead of the 2025 midterm elections. Magsasaka party list nominee Legion de la Cruz has survived an ambush on Sunday morning in Cainta, Rizal. Unidentified gunmen on motorcycles and a sedan opened fire on his vehicle. De la Cruz is a former member of the Alex Boncayao Brigade and part of a breakaway faction of the New People's Army. He has since abandoned guerrilla life and has been organizing workers and farmers. Meantime, COMELEC has so far printed over 9 million ballots for the polls. This accounts for about 13% of the 72.1 million ballots needed by May 12. The poll body targets to print 1.5 million ballots daily until April 14, a self-imposed deadline. And COMELEC is considering moving polling places to more spacious and comfortable venues like gymnasiums and multi-purpose halls. This aims to enhance the voting experience in future elections, especially for vulnerable groups like the elderly, pregnant women, and persons with disabilities. COMELEC Chair George Garcia noted that public schools often pose challenges for voters due to limited space, small chairs and tables, poor ventilation, and multi-level layouts that hinder accessibility. All right. In other news, Vice President Sara Duterte says she's saying it again, she is seriously considering running for president in 2028. She also addresses other issues, including impeachment complaints against her and the impact of the budget cut for her office. And News 5 correspondent Bill Montalvo has this exclusive interview. Sa unang pagkakataon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte habang nasa Panabo City, Davao del Norte. Pero tila ilag siya sa isyu ng isinusulong na impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan. Pinag-iisipan niya naman daw kung mag-i-endorso siya ng kandidato sa eleksyon sa Mayo. Hindi niya raw kasi alam kung makakabuti o makakasama ito sa kandidato. Natanong din siya kung tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Sagot ni VP. I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Sa ngayon, hindi na makapagbibigay ng medical at burial assistance ang Office of the Vice President dahil sa budget cut. Kaya nagsara rin ang ilang OVP satellite offices. Pero tuloy daw sila sa trabaho. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut sa lease allowed para sa isang lugar. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Hirit tuloy ng bise, sana ay matigil na ang pamumulitika at mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagtugon sa marami pang problema. Napakalaki ng problema natin sa bayan. Mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng pagkain, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin.
Yun ang una nating tutukan dahil yun din ang unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya magkaisa, magmahalan. Bilang ikalawang Pangulo, nagpaabot na raw si VP Sara ng pagbati sa mga bagong leader ng Amerika, sina US President Donald Trump at counterpart ni Duterte na si US Vice President J.D. Vance. Moving on to local showbiz news, sasabak ulit sa horror ang mga premyadong aktres na sina Iza Calzado at Dimples Romana. Ang detalye mula kay News 5 correspondent MJ Marfori. Intense na katatakutan at aktingan. Yan ang handog ng two of the most respected actresses of this generation, sina Iza Calzado at Dimples Romana, sa Rain Entertainment-produced horror thriller film na The Caretakers. Naabutan pa ng News 5 na in character ang dalawa. It is a story of two mothers who simply want to take care of their families and a home that they are going to fight over. And I think the question is, who is the real owner and caretaker of the home? Ako. Ako yung caretaker eh. Ito ay kwento ng kapangyarihan ng pagmamahal that is protective. Kung sa pelikula, showdown ng mga eksena, behind the scenes, BFF na ang dalawa, lalo na pag-usapang mommyhood. Pag nag-cut na, grabe, ang taas ng rating ng chikahan namin. Masarap kasi katrabaho si Iza dahil yung energy niya infectious. Grabe raw ang mga aabangang eksena sa The Caretakers na film nila sa isang bahay sa Bulacan. Pero alam nyo ba, kakatapos lang ng High Street nang gawin nila ito at sinabay pa ni Mama Dimps sa kanyang morning show na Good Morning Kapatid. Habang si Iza, dalawa ang naging role sa nagdaang Metro Manila Film Festival. Isa na nga rito ang kanyang eksena sa The Kingdom. Mga super mama talaga. I was very, very thrilled that he said that, but Lino used the friend card. And then they used the Dimples card. So, sabi ko, ang ganda ng theme kasi yung pagiging nanay din nga. Kaya sabi ko, yeah, of course, I will do it. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nandun lang ako sa part ng buhay ko na lahat feeling ko bonus na. Alam mo yun, kasi healthy yung mga bata, nakatapos na si Kali, Buhay kami ni tayo. Bert, buhay tayo. So anything that comes to me on top of all of that, bonus na. Abangan ang pelikulang The Caretakers, directed by Shugo Praico, February 26 in cinemas. Okay, this is Afternoon Delight on One News. Time to take another break. And as we do that, here's the global headlines from the Associated Press. This is AP News Minute. Secretary of State Marco Rubio in Panama on his first foreign trip as America's chief diplomat said Chinese influence around the Panama Canal is unacceptable. President Donald Trump said that Americans could feel some pain from the emerging trade war triggered by his tariffs against Canada, Mexico, and China. He also claimed that Canada would cease to exist without its trade surplus with the United States. Families of victims in the deadliest U.S. air disaster in nearly a quarter century visited the site just outside Washington, D.C. on Sunday. Dozens of people arrived in buses walking along the banks of the Potomac River. And a record-sized crowd watched Punxsutawney Phil emerge from a tree stump on Sunday as the shadow was seen predicting 6 more weeks of wintry weather. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. Now, as we reported earlier, Dallas's Luka Doncic is heading to the Lakers. Pero hindi lang po sa NBA matindi ang kaganapan. Back here at home, all 8 teams are set for the quarterfinals of the PBA Commissioner's Cup. And here's a sports wrap from News 5 correspondent Ian Suyun. With 7 teams in, pinag-agawan na ng NLEX Road Warriors at Magnolia Hotshots ang huling playoff spot sa PBA Commissioner's Cup sa Inares Center sa Antipolo kahapon. Maagang bumuelo ang NLEX pero nakarecover pa ang Magnolia at tumabla sa 44-all sa halftime. Mas ginanahan na ang Hotshots at nagpakawala ng 36 points sa third quarter. Naidikit pa ng NLEX ang laban sa 13 puntos.
pero hindi nagpakumpiyansa ang Magnolia at pinamagapa ang lamang sa 24 puntos sa huling 3 minuto ng laro. Ang final score, 112-81 para sa Magnolia. Nanguna si Ricardo Ratliff sa opensa ng Hotshots na nagtala ng 32 points at 14 rebounds. Habang nag-ambag naman ng 14 puntos at 6 na rebounds si Zav Lucero. Dahil sa panalong yan, makakaharap ng Magnolia ang top seed Northport Batangpier. May twice to beat advantage ang Northport kaya challenging ang magiging serye ng Hotshots. Ito rin ang unang beses ng Batangpier na mag-top seed sa buong kasaysayan ng liga. Sa kabilang quarter-final pairing naman, susubukan ng guest team Hong Kong Eastern ang second seed na TNT Tropang Giga. Best of 3 naman ang magiging aksyon sa pagitan ng Converge kontra Rain or Shine habang muli ring magtatapat ang Meralco at Barangay Ginebra. Bagamat panibagong hamon na naman ang kailangan nilang paghandaan kontra Northport, kumpiyansa ang Magnolia na mas kondisyon na sila at may momentum na raw ang kanilang grupo. We're in the right time of the conference, katulad dun sinabi ko kanina, na we're all healthy, we're playing well, the chemistry was better compared to the previous games. Ricardo is healthy right now, Paul is coming back, so I like our chances. Sa Miyerkules, magsisimula ang playoffs sa Smart Araneta Coliseum. Unang maghaharap para sa best of 3 series ang Rain or Shine at Converge alas 5 ng hapon. Susundan yan ng bakbakang Meralco at Barangay Ginebra alas 7:30 ng gabi. Nagulantang naman ang mundo ng basketball matapos ang trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks. Pinakawalan ng Mavs ang franchise player nilang si Luka Doncic para kay Anthony Davis. Matatanggap din ng Lakers sina Maxi Kleber at Markieff Morris. Habang ang Dallas, makukuha si Max Christie at isang first-round pick sa 2029. Tinapos nito ang 5 taong pamamalagi ni Davis sa Lakers at halos 7 taon ni Doncic sa Mavericks. Parehong injured ang dalawa at inaasahang ngayong buwan makakabalik. Alright, from basketball, we move on to education and down south. Moving on, a 12-story public school building shall be built in Cebu, the first ever to be constructed in the province. One News Cebu's Dale Israel reports. 12 palapag na medium-rise school building ang itatayo sa Don Vicente Rama Memorial National High School sa Cebu. Una itong public school building na ganito kataas. Ito raw ang naging konsepto dahil sa kakulangan ng espasyo sa ilang mga syudad. Dahil sa kakulangan dito sa Cebu, sa Quezon City, sa Makati, wala na pong lupa. Yan ang problema ng mga eskwelahan sa buong Pilipinas sa mga lungsod. Or in the cities, ladies and gentlemen, we no longer have any buildable space. 42 modern classroom at 9 na workshop rooms para sa junior at senior high school ang ilalagay sa gusali. Magkakaroon din ng malalaking comfort rooms at shower, pati canteen at elevator. Ayon kay Secretary Manuel Bonoan, magiging typhoon at earthquake-proof ang building. Meron din itong eco-friendly at solar energy-efficient lighting system, flood mitigation devices, at i-maximize nito ang natural ventilation para sa mga classrooms. Overall, it is a flexible educational facility aesthetically designed with international standards, with modern classrooms, complete with laboratory workshops, library, canteen, and office catering the needs of all the students and occupants. Sisimulan ang construction ng gusali sa Marso at target tapusin sa Disyembre, kaya karagdagang 5,000 estudyante ang pwedeng makapag-enroll sa eskwelahan. Alright, bago tayo pumunta doon sa pinakamahalagang segment ng ating programa. Bati muna tayo ng viewers natin. Sandali, teka, pupuntahan ko lang yung ating mga live. Pero syempre, alam naman natin, lagi nandyan, Alex Fuentes, Ralph Domingo, nanonood sa atin. Teka, nasa na ba yung live? Ayan. Naligaw na ako. Okay. Naku, hindi ko maintindihan. Okay, unahin muna natin si Reynaldo Decena. Ay, sayang di nag-day off si Denise. Ha? Si Pao sana ngayon, like her. Ay! Ganon? Reynaldo Decena, alam ni Denise yung address mo. Grabe ka. Pupuntahan ka nga sa bahay niya at kakausapin ka ng masinsinan.
Actually, parang wag na lang pala. Dahil joke lang. Tampo na. Tampo na mi. Oo. Uy, kung gusto mo panood si Pao araw-araw sa play-by-play, siya ang, anong oras may play? Basta paki-research lang po yung play-by-play. O, kaso kasama niya yung fiancé niya doon. Lols. Oh, masakit, no? Sabi niya, mag-day off ka naman, Denise. Sabi pala ni Reynaldo, Reynaldo, pakibayaran nga yung off ko. Ay! Kung gusto mo ako mag-day off, ikaw ang magpasweldo sa akin sa day off ko. O, sabi ni JC Alvarez, AD prefers playing more on 4 than on the center position. Ano ibig sabihin ng Tito D? Ano, 4, power forward. Kasi Power complementary nga din sila. Hindi, sabagay, di naman gitna si Hindi ano. namin kabisado yung mga numero na yan eh. Number 1, saan? Ha? Point guard. Point guard. Okay. Point shooting. Ang 2, Shooting guard. shooting guard, umagalaw-galaw. Ang Oo. 3, Tres ay forward, power forward 4. Tapos centro is 5. yun yung 5. Oo. Got it. Okay. Sabi ni JC Alvarez, akala ko noon na AD, akala ko afternoon delight. Anthony Davis. Opo, John Santelices, ang kakalungkot naman ng balita na yan, was a fan of her characters of Meteor Gardens. Oo. Sabi ni Milet also, matapang era si Sanchay kasi sa mga bully. So yun Pwede rin. yun kasi isang reason na nagustuhan din siya ng mga tao. Sabi ni Elon Musk, barkado ko yan, dati si VP Sara, iboboto ko yan. Good for you, Elon. Sabi ni Jojo Chua, Taiwanese not Korean. Opo, Taiwanese po. Oo nga. Si Barbie Sue, we were just saying na Before the age of Korean novelas. Oo, bago and na uso. Hallyu. Alam naman namin yun, Jojo. Grabe ka naman. Opo. O baka gusto niya sabihin na, gusto niyang Taiwanese, not Korean. Ganun ba yun? Siguro. Hindi Iko-correct natin pa alam. nga kita. Dapat South Korean dahil dalawang Koreas, di ba? Correct, oo. Alam mo. Sabi ni Kat Tipunan, hello, ay Isol Lord na nagkakaedad lalong gumagwapo. Ay, grabe. Anong address mo? Padadala kita Yan. Dadala kita ng Maya. Ikaw ang may libreng merienda. Sherwin, advance happy birthday. Tita Denise, Oh. nice smile always. Ay, thank you. Sana buti na lang appreciate niyo yung smile ko dito. Ba't hindi ba maganda yung smile ko? Ito si Direk, ah. Ba't silang binati mo ang nice smile? Oh. Ba't hindi mo rin si Lord? Masakit ka, ha? Ayan, oh. Hey, Epic! Nandito ako, laging present, of course. Rodel Alcantara, kahapon si Miss Yu, nasa PBA. Si Miss Yu, ikaw ba yon? Hindi. Hindi ako sumasalang sa PBA. Sino si Miss Yu? I don't know. Sino Miss You? Yan, kahapon si MSU nasa PBA. Gets mo? Ako rin, Hindi ko gets eh. Eric B. Todang Eric B. and Rakim ba ito? Kung ang tres ay small forward, bakit si Chris Paul na tres ay point guard? I believe this is a question for you. Ha? CP3 kasi, di ba? Yun ba yun? Oo, bakit daw si Chris Paul ay point guard? Ay, hindi ko alam. Baka yung tres na sinasabi niya ay Chris Paul dahil Chris Paul ay ang palayaw niya ay CP3. Hindi ko alam, The third actually. ba siya? Ha? The third siya? Hindi, yun yung number niya. Number 3. Oo. Hoy, may sumagot yung tunay na pangalan Go. ni si Envoys Expat. Okay. Ang real name, tama, nakuha. Ang tunay na pangalan yung baptismal name ni Karim Abdul-Jabbar. May sumagot? Meron si Lou Alcindor. Pero may kulang ka, kuya. Luis Alcindor Jr. Okay. Si Lou Alcindor, tatay niya. Polis yun eh. Okay? Sabi naman ni Envoy sa Expat pa rin, Mavs, ang superstars si Klay Thompson and Kyrie Irving. Tama ka. Okay. Si Gigi account, last na bago tayo mag-isaw. Miss Denise, huwag kang magli-leave, mamimiss ka namin. Tama. Mamimiss ko din kayo. Dito lang ako buong linggo. Okay? At ito ang segment na mawala ng lahat. Pwede tayo magprograma, ito lang talaga ang meron. Kahit walang host. Para sa inyo rin na trying to build relationships, ito na po ang segment na talaga namang magdudulot ng ganap na kapayapaan at talaga namang pantay na pagtitinginan sa mga nag-iibigan. Ihanda na ang mga puso ninyo. Mas nakakalason pa sa pana ni Cupido ang I saw the signs. Antindi.
Today's edition, Tita D, what? Maagang relasyon hugot 11 days before Valentine's Day. Naku, Alright, kaya- mula sa ating suki na si Magsi Alcantara. Ano yung caption? Sasagutin mo ako, ihahampas ko sa'yo to. Ay, Ay, grabe naman yun. reminder. Oo, bawal po ang violence, magmahalan lang. Pero hindi ba yung tinatawag na speak softly but carry a big flower? Grabe, no? Oo. May pagbabanta. Ito naman, mula sa bagong paramdam sa I Saw the Signs. Sino siya, Tita D? Si Millet Rosete, nag-comment sa atin kanina, Yes. chocolate cake with dedication na layuan mo, anak ko. Happy birthday. Gusto ko rin yan. So, tatagal. nakakabili kaya yan? At least may sukol. Parang ka-level yan ng tumawag si, Gusto ko yun. tumawag si Tita, Oo. Tita Girly ba yan? Okay, next. Okay, Millet pa rin galing. I can buy myself flowers. Ayun ba yun? Oo. Yung pala yung lyrics nun. Oo. Tama, I can buy myself flowers. White flower. Correct. Alam mo ba pwede mainumin yan? Ha? Hindi lang puro. You can add it to water at medyo manamis-namis yung last. Contrary sa... Totoo yung ba? kanyang method. Yeah. Pag binasa mo yung instructions, meron yung for stomach aches. Interesting. Parang maliit na drop lang sa water. Manamis-namis daw siya. I haven't tried. Oo. No, sa amoy pa lang niya, masaya na ako. Okay. White flower rules. Okay, at ang huling hirit ni Millet sa araw na ito, bakit hanggang 28 lang yung February? Pwede naman hanggang 13 lang. Ay, may hugot. Hindi ko na-gets. Para hindi umabot ng Valentine's. Oh. Oo. Yan yung mga Hindi pwede yun. Bakit? Pag hanggang 13 lang, hindi pinanganak si Juan Ponce Enrile. Correct. Sino magsasabi sa atin na always be happy? O kaya gusto niya lang happy tayo. Tama. Correct. Okay. And just like Millet Rosete and Magsi Alcantara, you can send us your sites at afternoondelighton@gmail.com. Thank you so much for sending in those signs today. That will have to do it for us this first Monday of February. Maraming salamat po for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Okay. Kay Kat Tipunan, hayop ka. Nabasa mo? Nabasa ko. Okay, join us again tomorrow 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera, batang-bata pa. Have a delightful night.